na-lessen na yung fireworks ngayong taon. Hindi natin masyadong naririnig yung maraming mga paputok tuwing sinasalubong ng marami yung bagong taon, nanatili pa rin yung pag-iingay ng maraming Pinoy using some alternatives kagaya ng torotot, barya, meron pang ang boga ngayon, na malaki parang bazooka na itsura. At yung iba, yung mga may sasakyan, binubuksan yung mga sasakyan nila para magbusina ng malakas at magingay. Meron pang mga video okay. So mamaya, yan yung mga pagkakataon na kahit hindi maganda boses mo, pwede kang kumanta at walang magrereklamo. Kasi yan yung time ng pag-iingay daw. But again, ilan lang to sa mga nakasanayan nating mga Pinoy, but do we know why we need mag-ingay? Bakit ginagawa ng maraming Pinoy ang pag-iingay tuwing nagse-celebrate ng New Year? At sabi ng ilan, mas maingay ay mas epektibo nitong napapalayas ang mga malas na dala ng masasamang espiritu. Kung iisipin natin, mala-exorcist pa lang mga Pinoy kapag ginagawa nila yung pagpapaputok, yung pag-iingay para lang mapalayas yung mga mga masasamang espiritu. Good thing na hindi yan inadapt ng mga movies din, Kasi biro mo pag may sinapian, mag-exorcist, magpapaputok, hindi ganoon ang ginagawa, again, kapag may mga hindi magagandang pangyayari, can we really just attribute it na gawa ng masamang espiritu? Ang answer ay yes or no, No, because most of the time, yung mga di magagandang pangyayari ay consequences lang ng mga kapabayaan at kasalanan natin or ng mga tao na nasa paligid natin. At dahil ang easy escape is to blame yung hindi nakikita instead of taking responsibility of our own sin, mas pinipili ito ng marami. Hindi nga naman kasi magrereklamo yung evil spirit, kapag siya sinisisi mo. Pero kung totoo na ang dahilan ng mga pangit na pangyayari ay ang mga masasamang espiritu, ang tanong is, ganito ba talaga ang magpalayas ng masamang espiritu? Can we use the natural means, tulad ng paputok at pag-iingay, to overcome and command those spirits that are supernatural? It seems illogical, but majority of people choose to do it anyway. Hindi masama na makisaya ka sa celebration ng New Year, pero kung ito ang intention mo, na magpalayas ng masamang espiritu through creating loud noises, hindi ito biblical. Tutunghayan natin sa teksto natin ngayong umaga bilang pagpapatuloy ng ating serye sa libro ng Marcos kung paano mapapalayas ang masamang espiritu. Or is it better to say, exorcism lang ba talaga ang kailangan para sa pagbabagong ating inaasam? Ang mapalayas lang ba ang masamang espiritu, ang end goal for us to achieve, yung ika nga sinabi ni Deacon Marlon sa pangangaral niya last week, yung satisfied life. Ito ay ilan lang sa mga tanong na nawa bigyan ng kalinawan sa atin ng Diyos as we honor His Word in Mark 5 verse 1 to 20. Huwag na po kayong tumayo, hayaan yung basahin ko yung Mark 5, 1 to 20. Ito ay magaang maintindihan. So, let me read through sa Tagalog version. Pinagaling ni Jesus ang inaalihan ng masamang espiritu. Pakinggan, ito ang salita ng Diyos na priniserba hanggang sa panahon natin ngayon. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Geraseno. Sa ibang mga kasulatan, Gadareno, Gergaseno, may mga ibang version, pero parang pag tinignan mo siya, meron lang town na gano'n ang lugar, tapos merong small portion na gano'n yung tawag. So, may iba-iba yung mga gamit, pero those are the things na makikita natin from different accounts. Luke and Matthew, sa Luke 8 and Matthew 8. Ngayon, nung bumaba ang Panginoong Hesus sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa libingan. Take note, yung libingan dito hindi katulad ng libingan natin ngayon. Ito yung kagaya nung kay Lazaro, parang nasa kuweba o yung sa Panginoong Jesucristo. Naka-carve doon sa mga bundok o sa mga burol. Para tong mga kuweba-kuweba. Siya'y naninirahan, yung inalihan, siya'y naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil sa kanya kahit na merong panikala, may gapos. Sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena
kadena. At mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Isipin mo, parang may supernatural strength. Hindi ordinary yung lakas nito. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisigaw sa mga libingan at mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At nang matanaw niya, si Jesus, doon sa malayo, tumakbo siya. At si Jesus ay kanyang sinamba. Ito ay word na nagpatira pa. He fell down sa harapan ng Panginoong Jesucristo. We see here that demons are no atheists, no? Maging sila naniniwala sa Diyos, lumuluhod pa. Verse 7, siya'y sumigaw ng may malakas na tinig. Anong pakialam mo sa akin, Jesus? Anak ng kataas-taasang Diyos. Ipinapakiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos na wag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong yan, ikaw na masamang espiritu. At tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? At sumagot siya, Lehiyon ang pangalan ko sapagkat marami kami. Ang lehiyon ay Roman soldiers terminologies for battalion na binubuo ng 5,000 to 6,000 soldiers. So, ganun karami. Halos ganun karami yung dinidescribe dito. Verse 10, nagmamakaawa siya sa kanya na huwag silang palayasin sa lupain. Noon ay mayroong isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa libis ng bundok. At nakiusap sila sa kanya, papuntahin mo kami sa mga baboy upang kami ay makapasok sa kanila. Verse 13, at sila'y kanyang pinahintulutan, ang mga masamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may bilang na mga 2,000 ay bumulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Ang mga nagpapakain sa kanila o mga tagapangalaga ay tumakas at ibinilita ito sa lungsod. Nandun siguro yung amo at sa mga nayon. Kaya't nagdatingan ang mga tao upang tignan kung ano ang nangyari. Verse 15, lumapit sila kay Jesus at nakita nila, nung nag-gather na yung crowds, pagtingin nila, nakita nila yung inaalihan ng mga demonyo, nakaupo siya doon sa paanan ng Panginoong Jesucristo, may damit at matinuna ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lihiyan at sila ay natakot. Biro mo yung response sila, natakot sila. Yung hindi nila maresolbahan, nagkaroon na ng solusyon at natakot sila. Verse 16, at sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Sila ay nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ng puok nila. Nang sumakay na siya, si Jesus sa bangka, ang lalaking inaalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y isama niya. Ngunit, tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan or sa ibang language ay pamilya at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan kanya. Verse 20, at ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat. Salamat sa priniserba, mapagbiyayang salita ng ating Diyos. Over the past several weeks, pinapakilala sa Book of Mark na ang Panginoong Hesukristo ang anak ng Diyos. At paano yun ginagawa? By telling his reader how the work of Jesus, the work and the word of Jesus shows or display yung kanyang superiority or yung kanyang kapangyarihan above all. Nakita natin to sa pamamagitan ng una, buhay ng mga disipulo niya, paano nabago yung buhay ng mga disipulo niya, gawa at salita ng Panginoong Jesucristo yung nakita. No? Also in how Jesus answered yung mga accusation against him. Merong 4 accusations na sunod-sunod nung sa mga previous na pangangaral. Pinagaling at sinabi niya, pinapatawad na yung kasalanan. Sabi niya, sino siya? Lapastangan, inaakusahan siya. Wala kang karapatan na magpatawad, Diyos lang. Ano sabi niya? Siya ang kapatawaran o siya ang makakapagpatawad ng kasalanan. Sinabi niya rin at pinakilala niya yung sarili niya na siya ay naparito para sa makasalanan nung tinawag niya si Levi. Siya ay Panginoon higit sa anumang nakasanayang tradisyon nung kine-question yung pag-aayuno. Ba't hindi nag-aayuno yung mga apostol mo? At siya ang Panginoon maging ng Sabat. This is how Christ introduced himself. Pinapakilala niya.
Actually, kinokorek niya yung maling kaisipan ng mga tao pagdating doon sa darating o yung inaasahan nila na Kristong darating. Pinakita din sa atin sa mga nagdaang pangangaral kung paanong nagsasalita lang si Jesus ay gumagaling ang mga may sakit. Actually, hindi pa tapos sa mga susunod na pangangaral din. Makikita natin yung paggaling ng mga maraming may sakit. Lahat ng klase ng karamdaman, biyanan ni Pedro, gumaling, no? Nilalagnat lang, lagnat o mga may sakit na hindi na kayang mapagaling ng medisina ay gumagaling. Hindi masyado kabilib-bilib yung yung mga maliliit na sakit. Pero hindi lang kasi maliliit na sakit yung pinagaling eh. Merong bulag, merong pipe, may bingi at maging lumpo. Actually, may mga prophecy sa Isaiah na ito yung paparating na Kristo. Ito'y tanda ng pagdating ng pinangakong Mesiya. Yung pagpagaling niya mismo, yun ay palatandaan na siya yung Kristo. Kaya maraming gumagawa niyan ngayon dahil they still claim na sila ay anak ng Diyos. Again, madalas yun ina-attribute nila sa maling image of Christ. Political king lang yung nakikita nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi sinasabi ni Jesus sa sinasabihan niya yung mga gumagaling na huwag niyo munang ipagsabi. Bakit? Kasi napipigilan siya na mangaral, ituwid yung mga maling kaisipan nila patungkol dito sa Kristong darating. Hindi na siya makapasok para mangaral. Pero patuloy pa rin nangaral ng Panginoong Jesucristo, ipinakilala niya kung sino siya. At sa mga parable, nakita natin siya yung naghahasik, siya yung liwanag na kailangan ng mundong nasa kadiliman, siya ang nagpapalago ng bawat pagpapagal para sa mabuting balita sa kaharian ng Diyos. Si Jesus ay ang makikita natin na mustasa, na kapag nahayag na o lumago, siya din yung ipapakita sa atin na higit sa lahat. Siya yun. No? Siya ay higit sa anuman sa kalikasan. After nung pangangaral ng parable, after nung sa mustasa, pinakita. Hindi ako puro salita. Maganda, ang ganda eh. Pag binasa mo siya, napakaganda. Sabi ng Panginoong Jesus, tumawid tayo. At pagtawid nila, nagkaroon ng bagyo. At kinamad nga, ito yung sa pangangaral ni Pastor Joseph, na ang mga alagad. And they even ended with a question, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya? And as we start a new chapter, in chapter 5, verse 1 to 20, ipinakita sa atin ng tekstong ito, yung pagsagot dun sa tanong, sino ba tong taong to? Ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya. Well, ngayon, makikita mo na hindi lang hangin at dagat, maging ang masasamang espiritu ay sumusunod sa Kanya. Jesus is the Christ who is superior over the natural and even the supernatural. Take note of that. Dito ay pinakita, pagdating sa Gerasene, dito pinakita ang kaawa-awang kalagayan ng isang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Actually, nakita natin previously, isang espiritu pa nga lang, sobrang pahirap na doon sa tao, makita natin, marami tong masamang espiritu. Ang description, wala silang magawa. Because this is supernatural. This is beyond what they can do. This is beyond them. Tila walang pag-asa at walang katagumpayan sa kalagayan ng lalaki. Kaya ang description na lang, wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Again, makikita natin, these are the words describing the helplessness of the man. But everything changed when Christ came. Nagbago lahat nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya yung mensahe na gusto kong iwan sa bawat isa sa atin ngayong araw, katulad ng lalaking inaalihan at nasa napakalalang kalagayan, ating salubungin ang haring dumating na siyang ating pag-asa at katagumpayan sa kabila ng ating kawalang kakayahan. Like the possessed man in his most worst condition, let us still welcome the King who has come. The King who is our hope and triumph amidst our helplessness. Now, ang layunin ko sa pag-aaral na ito ay para maunawaan natin yung tunay nating kalagayan bilang mga makasalanan. Tayo'y mga walang kakayahan left on our own. Hindi para malugmok tayo.
Hindi ko gustong ipamukha sa bawat isa, wala kayong mga kakayahan, wala tayong mga kakayahan. Hindi para malugmok tayo, kundi para matuto tayong tumingin sa isang nag-iisang pag-asa, nag-iisang katagumpayan na hindi natin matatagpuan sa kahit na anong imbento at gawa ng tao lang. And as we look to who Christ is, may we be like the trembling devil in the face of his executioner. At ang nasabi niya na lang, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Pero tayo, as we address Christ as the only Son of God, the Son of the Most High God, hindi natin siya i-address bilang berdugo o bilang tagapuksa, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. We may adore Christ as a Lord and our Savior. Kaya ito yung dalawang puntong titignan natin. Our problem and our only solution. Our problem is our helplessness, and our only solution is the King who has come for the helpless. The King who has come for us. Para sa atin. At tingnan natin yung una, ang ating kawalan ng kakayahan. This is what we don't understand. At ito yung ayaw nating aminin. Kapag meron tayong kinalalagyan, ang gusto natin, gumawa tayo ng gumawa. No, hindi, meron akong dapat gawin, no? Pero pinakita sa atin dito na kahit na anong gawin mo, kapos. Gagaya ng mga nakita natin. Nung hindi pa dumadating ang Panginoong Jesucristo, ang kalagayan ng lalaki na inaalihan ng demonyo ay kaawa-awa. Maging sarili niyang pamilya o mga kaibigan niya ay sinukuan na siya. May mga nagtatangkang tumulong pero hindi siya kayang supilin, hindi na siya kayang tulungan. Isinama at tinuring siyang patay na doon na lang pinabayaan sa lugar ng mga patay, sa libingan. Walang-wala ang taong to maging damit. Kaya dinescribe ng bandang dulo, meron na siyang damit kasi hubad siya. Walang-wala ang taong to. But let's take note, this man's condition is just a reflection of everyone's spiritual condition apart from Christ. We are all helpless, hiwalay sa Panginoong Jesucristo. Ang kalagayan ng lalaking ito ay sinasalamin ang ating espiritual na kalagayan kung tayo ay hiwalay sa Panginoong Jesucristo. Wala tayong mga kakayahan. Kung hindi dahil sa Panginoong Jesus, tayo ay katulad ng demon-possessed man. We may think na malakas tayo but we are in chain. We may think that we have a home pero tayo ay nakatira sa libingan. Nag-aantay na mamatay. We say we are okay but we just hurt and damage ourselves further. Besides, from the very beginning, ito naman talaga yung layunin ng demonyo para paniwalain tayo na hindi natin kailangan ng Diyos, that we are okay apart from God. Tayo ay pinaniwala sa kasinungalingan, okay ka naman, nananalangin ka naman, nagsisimba ka naman. Hindi mo naman kinakalimutan yung Diyos eh. Sa totoo lang, pag tinanong ka, naniniwala ka sa Diyos. Di katulad ng iba, you don't have to give up everything to obey and follow God. Pwede kang mag-imbento na lang ng sarili mong paraan, tawagin mo siyang Panginoon, at gawin mo kung ano yung gusto mo. At ganito mismo, napupuksa, napapahamak yung napakaraming tao dahil niyakap nila yung parehas na kasinungalingan na finid sa kanila ng demonyo. Again, magbago man ng taon, ito ay mabenta sa napakaraming tao. Kaya maraming tao na hanggang ngayon gusto yung mga relihiyon na hindi sila papakialaman sa buhay nila. Relihiyon na papakainin sila ng kasinungalingan na okay ka naman, at least may relihiyon ka. In this account, we will see that the devil wanted us to be helpless in two ways. Dalawang kaparaanan kung paanong ang demonyo ay ginagawa tayo o nilalagay tayo sa posisyon na wala tayong kakayahan. One is yung obvious and visible way, kagaya ng demon-possessed man. The devil wanted us to think na walang sino man ang may kakayahan na tulungan tayo. Walang nakakaunawa nung hirap na pinagdadaanan natin. Kaya minsan ang conclusion natin, pabayaan nyo na lang ako. Second, yung not so obvious way, kagaya ng mga townspeople sa Gerasene. No? The devil wanted us to think na hindi natin kailangan ng tulong kahit kanino because we are okay. And so kahit yung tulong na tanging si Kristo lang ang makapagbibigay ay hindi natin nakikita bilang ating pangangailangan.
Dito pinapaniwala sila ng demonyo na okay lang as long as sagana sila sa buhay, okay lang yan. Kung may business ka tulad ng babuyan at iba pang pinagkakakitaan, then you are doing okay. No, you can pass through another year. These people concluded that since they are not possessed, hindi naman ako inaalihan ng demonyo, I don't need Christ. But what they don't see, that the very rejection of Christ is the main goal of the devil. Ang tanggihan, ang maging mababaw ang pagtingin mo kay Kristo, ang maging pangalawa si Kristo, o kaya pangatlo, pang-apat, pang-lima, okay na demonyo dyan. As long as you reject Christ, the devil is satisfied. Kaya yung aral na makikita natin dito, possessed or not, if we continue to reject Christ, we will all remain helpless. Bakit? Because we will remain under the devil's dominion. Outside of Christ, we are all in devil's dominion. Yan yung sinabi sa Colossians 1:13. Sabi dito, ang Panginoong Jesucristo, He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into His kingdom. As long as we are in the devil's dominion, tandaan nyo, habang nasa kapangyarihan tayo ng kaaway, ng masasamang espiritu, our sins will be cultivated and even celebrated. There is no mortification in the devil's dominion. Walang paglaban, walang pagpatay, walang pagpupumiglas sa kasalanan kung nasa ilalim ng kaaway, kapangyarihan ng kaaway. Sabi ni Pastor Jim Savastio, the unconverted humanity is captive by the devil for what? To do his will. If you are saying nakawawa yung lalaking inaalihan ng demonyo, and you see yourself outside of Christ, you are under the same dominion. The difference is that yung kanya, obvious, yung sayo, hindi. Kagaya ng maraming tao ngayon, they do not know that they are under the deception of the enemy. Kaya tandaan natin, to continue living your life, tuloy mo yung buhay mo, pero nananatili kang labas kay Kristo, namumuhay ka na mas malala kaysa dun sa kalagayan ng demon-possessed man. It is true that everyone needs exorcism. Hindi lahat ng tao kailangan ng exorcism, but everyone needs salvation from the devil and from our own sin. If you are a Christian and you have the Spirit, pwede nating sabihin na nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, then the devil, the evil spirit, can no longer possess you. You no longer need exorcism, but you will remain in need of mortification. Sabi ni Pastor Noel Espinosa, for Christian, at least for Christian, the discipline necessary remains that of mortification, not exorcism. Totoo naman eh. Hindi natin kailangan ng exorcism, pero kailangan natin mortification. Ito yung disiplina na kailangan natin bilang mga Kristiyano. At bilang mga Kristiyano, we will always be in need of Christ. If you are outside of Christ, you are in need of Christ. If you are in Christ, you are still in need of Christ, possessed or not. This is why kahit dumaan pa yung madaming taon at gumawa pa ng maraming New Year's resolution ng mga tao, kahit gamitin nyo pa yung tinuro ni Deacon Gino kanina na resolution ni Jonathan Edwards. No? Kung magpapatuloy tayo at kung ginagawa natin yung mga bagay labas kay Kristo, mapapahamak lang tayo. Magmumukha lang tong mabuti sa paningin ng iba, pero pagkukunwari sa harap ng Diyos. Ang pagbabago na hindi nagsisimula, nagpapatuloy at nagtatapos sa Panginoong Jesucristo ay pagbabagong dadalhin ng lahat ng tao sa tiyak na pagkatalo. Kahit sino ka, kahit mayaman ka, mahirap ka, ano yung kalagayan mo ngayon, tingin mo kontento ka na, kung wala ka kay Kristo, tiyak yung pagkatalo mo sa dulo. No, if they are not in Christ, they are fighting the battle that they will surely lose. Think of your loved ones. Think of the people na kilala natin. Maaaring tingin natin, nakikita natin mga post nila, they are successful in their lives. Marami silang napuntahan ng mga lugar. Minsan parang nakakainggit yung mga nakikita natin ng mga post nila. Biro mo Sunday, magpo-post nasa ibang magaganda ng mga beaches. Makikita mo. Ito'y pamumuhay na labas kay Kristo. Wala sa panambahan. Hindi kagalakan yung panambahan. Pwedeng nasa panambahan pero walang kagalakan sa Kristo ng panambahan.
Maging maingat, maging mapanuri. Ito yung mga kasalanan na pwedeng hindi natin pinapansin at natatapilok tayo at yung pagkatapilok natin hindi mababa yung pagkakabagsak. Napakalalim at walang hanggan yung pagbabagsakan natin. And so brethren, call your loved ones to the gospel. Kung si Kristo ang iyong naging pag-asa at katagumpayan, gawin mo ang lahat ng paraan para tawagin sila sa kaligtasan. Maraming beses mong maririnig yan sa pulpito, pero ito yung iisang mensahe na kailangan ng mga mahal natin sa buhay na wala pang kaligtasan. They need Christ. Kailangan nilang makita yung kabutihan na nararanasan nila ay para tawagin sila sa pagsisisi. Hindi para mabigyan lang sila ng magandang buhay. Tularan natin yung lalaking dating inaalihan na hindi lang pinagaling mula sa masasamang espiritu, kundi binigyan ng bagong puso para kay Kristo. Nakita mo yung puso niya para kay Kristo? Nandun, nakaupo. Handang sumunod. Handang sundin ang Panginoong Hesus. Pinakita sa atin ng lalaking ito yung itsura ng isang tunay na nakasumpong ng pagbabago dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa Panginoong Jesucristo. Verse 18 sabi, nung sumasakay na si Jesus sa bangka, yung lalaking inaalihan ng demonyo, nakiusap na isama siya. Pero mo, sa una, nakiusap yung demonyo, pwede ba ako pumunta doon? Yes. Sabi ng mga townspeople, pwedeng umalis ka na? Umalis ang Panginoong Jesucristo. But this time, itong nagbago yung puso, nakiusap, pwede ba ako sumama? And ito lang yung time na naghindi ang Panginoong Jesus. Pero yung hindi niya, napakaganda. No? Sabi niya, umuwi ka sa iyong mga pamilya, sa iyong kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Sa Luke, ang sinasabi doon, ipamalita mo sa kanila yung awa ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa iyo. At verse 20, anong pinamalita ng lalaki? Ang lalaki ay lumisan. Hindi na siya paano yan? Kaka-convert ko lang Bago pa lang ako sa pananampalataya. Anong sasabihin ko sa mga tao? Wala akong, hindi ako masalita Hindi ganun. Ang sinabi sa verse 20, ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis. Yung Decapolis, Deca means 10. 10 cities. Kita mo yung wide range kung saan niya pinahayag yung mabuting balita. Sabi sa mga kaibigan lang, hindi niya mapigilan Yung ganda ng balita pinakita niya sa lahat ng sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus. Sabi Diyos no? Ginawa ng Diyos at awa ng Diyos na tinanggap mo. Tapos pagdating dito, pinamalita niya yung ginawa ni Jesus para sa kanya. At ano sabi? At namangha ang lahat. Namangha ang lahat sa mabuting balita. Namangha ang lahat dito sa Kristong dumating. Pansinin ninyo, wala kang narinig sa lalaki na pagdadahilan, siya'y lumisan. Sumunod siya. Ang kumpiyansa ng lalaki ay hindi sa sarili niya, kundi sa mga salita ng kanyang tagapagligtas. Pakinggan niyo mabuti. Ang kumpiyansa niya ay hindi sa kagalingan niya, kundi sa salitang inutos sa kanya ng tagapagligtas niya. Inutos to ng Diyos ko, gagawin ko. Inutos to ng Panginoon ko, gagawin ko. Inutos niya, sinabi niya. At ang ganda, kasi yung sa John 14 kanina, nakita natin na pag nag-utos siya, hindi kanya pababayaan na gawin mo lang kung ano yung kaya mong gawin. Sasamahan ka niya. At maging ngayon, ang Panginoong Jesucristo ay sumasama. Each time na nagpapatotoo tayo sa mga pamilya natin, it may seem to be weak for us. Pero kung makasama mo yung Panginoong Jesucristo, na yung ginagawa mo malinaw sa'yo, na sinabi to ng Diyos sa'yo, that's enough. Sapat yun. Gawin mo. Do you trust the Lord who has commanded you the very same word? Umuwi ka sa mga kaibigan at pamilya mo at ibalita mo sa kanila yung tinanggap mo, yung ginawa ng Panginoon para sa iyo at ibalita mo sa kanila kung paano ka kinaawaan ng Diyos. Nawa tulad ng lalaki, magpasimula kang ipahayag sa iyong kaibigan at pamilya kung ano ang ginawa ni Kristo para sa iyo. You don't need to wait for a new year. What you need is the Lord who owns every year.
Pero dahil nagdiriwang ang marami ng bagong taon, samantalahin natin ang pagdiriwang na ito. Pangunahan mo yung pamilya mo sa pananalangin at magpasalamat kayo na magkakasama. Iparinig mo sa kanila na nagpapasalamat ka sa Diyos dahil kasama mo pa sila. Na meron ka pang pagkakataon para ibahagi sa kanila yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo. Ipaalam mo sa kanila na salamat dahil merong Jesus na nagpapalayas ng masamang espiritu. Na hindi natin kailangan ng paputok, pag-iingay ng mundo. Ang kailangan natin ay pag-iingay na nagmumula sa Ebanghelyo. Si Kristo, ang Panginoon, at tanging kailangan ng kaluluwa sa loob ng sambayan mo. Let this be cultivated sa loob ng pamilya, nang sa ganun maging yung mga kaibigan natin ay makinabang sa kagandahan ng katotohanan na pinagsasaluhan natin. And this is why we celebrate, because this is good news. Ito yung mabuting balita. Ibuhos mo sa panalangin na naririnig nila yung paghahangad mo na makasama sila. Hindi lang dito sa mundo, kundi hanggang doon sa kabilang mundo na inihanda ng Panginoong Jesucristo. Do you really desire them to be with you in the eternity? Di ba kapag may namamatayan, umiiyak tayo dahil hindi na natin sila makakasama. But what a joy it is na ang mabuting balita, dadalhin tayo hindi lang dito, kundi doon sa perpektong mundo na wala ng kasalanan. Desire for their salvation. Hangarin mo yung kaligtasan ng mga mahal mo. Have confidence and may the Lord bless you sa pagsunod mo sa pinag-uutos niya. Maging kagalakan mo yung bawat salita ng Diyos sa'yo. At kung may kausap ako dito na walang katiyakan kung sila ay totoong sumasampalataya kay Kristo at nakikita na sila ay walang kakayahan, hindi ko kaya na magpatuloy sa pananampalataya, gagawin ko yan, mag-fail na naman ako, gagawin ko yan, mag-fail na naman ako, nakakapagod na. Ang panawagan sa'yo ay lumapit pa rin kay Kristo. Dahil yung hindi nakakatulong sa atin, kayang-kayang tulungan tayo ng Panginoong Yesus. Yung walang makatulong sa demonyo, dahil paulit-ulit lang kakadenahan, kakalagan, sinukuan na ng iba. Pero si Jesus pumunta siya doon. Pinuntahan niya yung inalian ng demonyo at iniligtas niya. Hindi lang pinalaya sa demonyo, iniligtas sa kasalanan. And this is the same call for you. Come to Christ. Because He came to save helpless sinners like you and me, whose confidence is not our own. Ang kumpiyansa ay hindi ang ating sarili. Plead that Christ may help you from your doubts, from your hesitations, from things that hinders you to give your all to Him who gave His all. Naibigay natin sa Kanya ang lahat ng atin. Sa Kanya, na ibinigay lang din sa atin ang lahat. Huwag kang tumulad sa mga tao sa Geraseno na nakiusap at tinanggihan si Kristo. Instead, tumulad ka doon sa lalaking inaalihan ng demonyo at iniligtas ni Kristo. Kung siya ay iniligtas, hangarin mo na ikaw din. Ikaw din ay umupo sa paanan ng Panginoon. Masdan mo ang tanging solusyon na binigay ng Diyos. The one who holds the key to a change that is eternal. The King who helped the helpless. At ito yung tanging solusyon na meron tayo. Ito yung pangalawang punto natin. The mighty King who alone can help all the helpless. Ang makapangyarihang hari ng mga walang kakayahan, ng mga mahihina, ng mga umaamin na hindi nila kayang iligtas yung sarili nila. Gusto kong linawin, kaya nung una, King of the helpless lang nilagay ko dito. Nilagay ko yung mighty dahil tandaan natin, the King of the helpless is not helpless. Makapangyarihan siya. There is no one stronger than this King. Kahit na anong taon sa kasaysayan, maging sa kasalukuyan ay walang hihigit o papantay sa Kristong Hari ng lahat. This King doesn't need any help in order to help because He is the Lord of the natural and supernatural. He is the Lord of the supernatural. Ito din yung dahilan kung bakit imbis na tumakbo palayo, tumakbo palapit kay Kristo yung inaalihan ng masamang espiritu. Sabi pa sa verse 6, nang matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. This shows that even the devil recognized Jesus' superiority in position. Pero kagaya ng illustration ni Pastor na MMDA, na merong authority sa gitna ng kalsada, ba't hihinto yung mga truck, ang Panginoong Jesus, hindi lang authority yung meron siya, maging power. Kaya niya, may lakas siya na para patigilin. No? And
The authority, Jesus not only has the authority but even power to destroy. Kaya sabi ng demonyo sa verse 7, ipinapakiusap ko, wag mo akong pahirapan o wag mo akong puksain. No? Napaka ano nito, pag alam mo na hindi ka tatakas doon sa executioner mo. No? Kung merong magnanakaw at tinututukan siya ng baril ng pulis, tatakbo ka ba? Hindi ka tatakbo, susuko ka na lang at magmamakaawa ka. Gantong-ganto yung makikita natin sa demonyo. Kahit tumakbo ka, hindi ka makakatakas sa mas makapangyarihan kaysa sa pulis. Kahit na sinong berdugo, sinong tagapagparusa, walang hihigit sa Panginoong Jesucristo. Kaya nanginginig na lang yung demonyo eh. Kaya anong pakialam mo sa amin? Talagang, anong pakialam ng kaaway sa'yo? Kaaway ang Panginoong Hesus, nakikita niya na kaaway eh. So, ang magagawa na lang niya ay magmakaawa sa paanan ng Panginoong Jesus. Tingin nyo, why did Christ ask for the name of the evil spirit? Maling turo ng ibang mga reliyon, Christ needs to know the name so he can cast out the devil. Yan yung ibang turo. Kaya pag may mapapanood kayo ng mga palabas, tinatanong din nila, anong pangalan mo? No? May reference pala sa Bible yun. Pero sila, para magkaroon sila ng authority over the devil. Pero hindi ganito yung ginawa ng Panginoong Hesus dito. A king who doesn't know the name of his enemy is a weak king. Mahinang hari yun. At hindi ganito ang Panginoong Hesukristo. The reason why Christ asked for the name of the devil is for the sake of his disciple. Para ipakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang hari na mas malakas kaysa libo-libong demonyo. Actually, sa Matthew pa nga sabi, he can command 12 legions of angels. Hindi lang demons, even angels, he can command. Ito, 12 legions na. No? Sabi, ang ganda lang din ng kinote ko, medyo dinistort ko lang ng onte, yung kay J.C. Ryle. If King Saul slain thousands, the King David slain 10,000s. Here we see a king who has the authority to command and a power to slain even legions of demons. So, ang ganda, no? Ang taas ng tingin nila kina Saul, kay David, at sa iba pang mga hari. Pero nandito, sa kalagitnaan nila, ang haring kayang magpatikom ng lahat ng demonyo, no? Anong punto ko? This king is stronger than all kings combined. In the natural domain or even in the supernatural domain. No? But let us not forget that this mighty king that we have is also known as the King of Mercy. Siya ay hari ng awa. He is the king who helped the helpless. Siya, sa kanyang mayamang awa, ay iniwan ng kalangitan upang iligtas tayong mga walang kakayahan laban sa demonyong dragon at laso ng ating mga kasalanan. Marami ang pamilyar sa kwento ng lalaking inalihan ng demonyo at ang kanilang tanong, bakit? Dito na lang umikot. Bakit pinayagan ni Jesus yung masasamang espiritu na pumunta dun sa baboy? 2,000 approximately na mga baboy. Sana wag tayo maging tulad ng mga mamamayan ng Gerasin na parang nanghinayang. Sa panahon natin ngayon, no? Pag nakakita ng ganon, no? Pang medianoche pala mamaya. Pang medianoche na, nalunod pa. Yung iba naman na mga animal advocate, imbes na yung demonyo ang makitang masama, ay si Jesus ang pinaparatangan ng masama. Samantalang hindi naman inutusan ni Jesus yung demonyo na patayin yung mga baboy. Pinahintulutan niya pumunta sa baboy at yung masamang espiritu, yung kumontrol para magpakamamatay yung mga baboy. Ipinakita lang nito yung nature ng mga demonyo. No? Sila ay naparito para manira, pumatay at mangwasak. Yung hindi nila magawa doon sa man, dahil merong nag-iingat doon sa man, hindi ba kakagawa yung demonyo nang hindi papahintulot ng Diyos Kaya wala kang makikita na demon possessed na namatay. No? Pero dito makita natin yung baboy na matay. Kasi doon magagawa niya na. Pwede na. No? Tulad ng mga baboy na tinuturing na unclean, tayo na mga nananatili na nagtatampisaw sa ating mga kasalanan ay matutulad dun sa mga baboy na dadalhin patungo sa tiyak na kamatayan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, sana hindi natin ma-miss out yung pinapakitang pagpapahalaga ng Panginoong Hesukristo para sa isang kaluluwa. Sana yun yung hindi natin ma-miss out. People will look in every angle of this story and will look somewhere else.
Pero sana hindi natin makita yung awa ng hari para sa isang kaluluwa. While people care for their animals more than the souls of their loved ones, Jesus showed us how important one soul is. No matter how helpless or hopeless, tinulungan, pinalaya, inabot ng Panginoong Jesucristo. Sa fairy tale, madalas natin naririnig ang prinsipe na susuungin ang lahat, maligtas lang ang magandang prinsesa, papatayin yung dragon, pupunta sa mga dangerous dungeons, etc. On the other hand, the gospel story is about a prince rescuing an ugly, worthless, and helpless slave. This is foolishness until you realize that you are the slave who needs saving. Kaya yung aral na makikita natin dito, the real beauty and victory of Christianity is not just to be free from demons or dragons, but to be in Christ and in His dominion. No, ang tunay na kagandahan ng Kristyanismo ay hindi ang pagiging malaya lang sa gawa ng demonyo, kundi ang pagiging kaisa ni Kristo at pagiging nasa kapangyarihan ni Kristo. Ano ngayon kung napalaya sa mga demonyo pero nanatili ang lalaki sa kasamaan ng kanyang puso? Ito ang nakita natin sa mga mamamayan ng Geraseno. Wala silang mga sapi pero matindi pa sa may sapi. Paalisin ba naman nila yung nag-iisang Kristong hari? Sabi ni J.C. Ryle, kamanghamang-hama ng paggaling nung inaalihang demonyo, higit na mas kahanga-hanga ang pagbabagong dumarating sa kanila na tunay na pinanganak na muli. Sila na inilipat mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos. Hindi lang gumaling sa pisikal na kalagayan ang lalaki, kundi nagkaroon siya ng tunay na pagbabago dahil kay Kristo. At ito'y nilarawan na makikita natin doon sa lalaki. Nasaan siya? Nasa tamang lugar siya, sa paanan ng Panginoong Hesus. Meron siyang tamang pag-iisip na nakikinig at tinatanggap kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Nakasuot siya ng damit sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Bilang mga makasalanan, ganyan tayo. Tayo'y dinamitan ng Diyos, ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa ni J.C. Ryle, never is a man in his right mind. Kailanman, wala ka sa katinoan, no? Until you are converted. Never is a man in his right place until he sits by faith at the feet of Jesus. Never is a man rightly clothed until he has put on the Lord Jesus Christ. Napakaganda. Sa uling araw ng taon, maraming magbabalik tanaw at maraming mangangarap. Meron ding mga tinatawag na humahabol sa pagtatapos ng taon. Mga namamatay bago yung celebration ng New Year, kagaya ng turtle namin, namatay kanina. No? You never know. Kasi una, masigla pa eh. Akala mo okay pa eh. Kumpiyansa ka pa na aabot yan next year. Pero, ito yung reality na kinaharap ng marami sa atin. Lahat tayo ay humaharap sa ganitong realidad. Kaya ang tanong, paano kung ito na yung huling araw mo? Ito yung huling araw ng taon, huling araw mo. Paano kung ito na yung huling taon mo? Malalaman mo early this year, may nakamamatay kang sakit at di ka naaabot next year. Nakikita mo ba yung sarili mo? Na tulad ng sinapian na mapagpakumbabang umupo sa paanan ni Kristo. Gusto mo bang sundan si Kristo? Handa ka bang bitawan ng mga gusto mo kahit mahirap para lang sundin ang Panginoong Jesucristo? Katulad ng lalaki. Gusto niya sumunod pero binitawan niya yung gusto niya para lang sundin ang Panginoon niya. O maaring tulad ka ng mga taong bayan ng Geraseno, maaring hindi ka pinahihirapan at hindi ka inaalihan pero sa anumang kadahilanan ng pagharian ni Kristo, hindi mo nakikita na pangunahin mong pangangailangan. Huwag kang umasta na mas masahol pa sa sinapian. Si Kristo ay huwag na huwag mong tatanggihan. Handa kang tumanggap ng regalo kahit kanino. Pero yung pinadala ng Diyos na pinakamabuti para sa iyo, ang tinatanggihan, binabaliwala at isinasantabi mo. Rejecting Christ is the worst sin. At ano yung sign ng repentance ng lalaki dito? Umupo siya sa paanan ni Kristo. Handa niyang bitawan yung gusto niya para sundin yung nagpalaya sa kanya sa gawa ng demonyo. Kaya yung hamon sa bawat isa na naririto, sa pagpapalit ng taon, siguraduhin mong ikaw ay nasa Panginoon. Let your resolution be found in Christ. Let your resolution be Christ. Surrender to Him who is the Lord and King over all.
Kung ang inaalihan ay iniligtas, sana mapakanta tayo mamaya. Sana tayo din. Sana tayo din. Kung yung inalihan ginawang totoong mananamba, sana tayo din. Kung siya handang makinig sa Panginoong Jesucristo, sana tayo din. Hangarin mo yung pinakamabuti para sa'yo. Never joke around with your faith in Christ. Kung binubuhos mo yung sarili mo sa pag-aaral, sa trabaho, sa lahat ng mga bagay na may kaseryosohan, kapag naglalaro ka ng games, kailangan seryoso ka at walang aabala sa'yo. Sana ganyan kapag magbibigay ka ng oras sa Panginoong Jesucristo. Walang pipigil sa'yo. Pahalagahan mo si Kristo. Kung may panghihinayang man tayo, yun ang hindi makilala si Jesus nang mas maaga pa, nang mas bata pa. Kaya ito yung hope namin sa mga bata na narito. Dinadala namin kayo dito dahil gusto namin, yung hindi namin naranasan na bata pa lang, nakilala na namin ang Panginoong Yesus. Bata pa lang may kaseryosohan na sa pananampalataya kay Kristo. Sana matagpuan nyo sa murang edad ang Panginoong Jesucristo, makilala nyo siya. Jesus is not just a helper but the ultimate solution to human helplessness because of the devil and our own sin. He alone can bring hope and triumph to our sinful condition. Bilang pagtatapos, Jesus went to the other side for the salvation of this helpless man. Nakita niyo, tumawid siya, binagyo, para saan? Para sa kaligtasan ng isang kaluluwa. Tapos pinaalis siya, umalis siya. No? So parang makikita natin, para dito, if you think na tinawid ng Panginoong Yesus ang dagat at pinatahimik niya ang bagyo para iligtas ang taong ito sa lihiyon ng demonyo at tayo'y namamanghana dito, know this, He did more than this. We've seen kanina, trono niya ay kanyang iniwan upang tao'y mabuhay. Buhay niya ay inialay, kaligtasan ay ibinigay. Hindi niya lang tinawid yung dagat. Tinawid niya yung walang hanggan para bigyan tayo ng buhay. Siya na hindi namamatay, ay namatay para bigyan tayo ng buhay. Mas kamangha-mangha ang isang makasalanang inililigtas. Bagamat hindi nagdiriwang ang mundo, ang langit ay nagbubunjing rito. No, isang kaluluwa na maligtas, ang bungsang kalangitan ay nagbubunyi. And so let your resolve daily be is to follow Christ until eternity. Hindi hanggang 2024, hanggat ipahintulot ng Diyos na tayo ay humihinga at mabubuhay, kahit na mahirap yung buhay, kahit na nag-aagaw buhay, kay Kristo tayo hihimlay, kay Kristo tayo mananatili, kay Kristo tayo magpapatuloy. Ang lumapit at magpasakop sa pagiging Panginoon Yesus ay isa sa mga hindi mo pagsisisihan. So come to Him who is Lord over the natural and the supernatural. Humble yourself to welcome Christ whose grace is greater than all of our sin. Manalangin tayo. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng lubos dahil sa ibinigay niyong hindi maaarok ng karunungan namin. Maraming salamat sa Panginoong Jesucristo. Kung nadidinig namin yung ingay ng mga turotot, ng mga paputok, sana mas marinig sa amin yung dala na mensahe ng Ebanghelyo. Bigyan mo kami ng lakas. Bawat isa sa amin, alam ko, hindi ito madali. Pero hindi ka nag-uutos nang hindi ka sumasama. Kaya dalangin namin, Panginoon, maging kumpiyansa namin ang inuutos mo na salita, na hindi ka nagsalita para ipahama kami, nagsasalita ka para magligtas. Nagsasalita ka dahil ikaw ang hari ng awa. Wala kaming kapangyarihan, pero ito yung kagandahan ng mabuting balita. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan, na sinasamahan ng mga mahihinang tulad namin. Turuan nyo kaming umasa sa inyo at sa iyo lamang. Sa iyo, O Diyos. Tulungan nyo kami na dalhin ang kaligtasan sa mundong naguguluhan, sa gulo na nasa dilim, nasa mundo ng kasinungalingan. Dalangin namin, O Diyos, na dalhin namin ang mga tao sa nag-iisang daan. Dalhin namin ang katotohanan sa bawat sambahayan, maging sa aming mga kaibigan. And may we glory in the results of the gospel. May we also glory in obeying you, our gospel. Maraming salamat. Purihin ka ng lahat. Ito yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo.